Magandang balita ito mga katiyats dahil sa future, hindi sa kalayuan, 1932 ang target ng Pilipinas na magkaroon na tayo ng sariling nuclear energy sa tulong na ng Amerika. Narito ang ulat galing sa UN TV. Our hope is that the private sector in the country will pursue nuclear power kasi may target tayo na by 2032 we have 1,200 megawatts eh. Nakumpleto na ng Pilipinas noong June 26 ang requirements para sa 123 Agreement o ang Cooperation Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy na nilagdaan sa pagitan ng bansa at ng Estados Unidos kaya't naging epektibo na ito noong July 2. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ng impormasyon ang US ukol sa ligtas na paggamit ng nuclear energy. Ito kasing nuclear energy na to, dapat sa Asia Pacific, ang Pilipinas ay nangunguna noon sa panahon ni Marcos ay nagtayo tayo ng nuclear plant sa Bataan. Pero pinasara dahil sa mga aktivista. Ang laki-laki ng gasto ng structure na yun na paglalagyan ng nuclear energy yung ginawa sa Bataan. At hanggang sa ngayon nilulumot na at outdated na siya. Hindi na siya pwedeng gagamitin kaya napakasayang bilyones ang gastos ng paggawa ng structure na yon para sa nuclear energy sa Bataan. High school pa ako noon, na kapanahonan, mga 1987 yata, nang ginawa diyan ang nuclear energy plant sa Bataan. At nasara dahil sa mga aktivista. At walang suporta galing sa private sector. Kasi itong mga private sector naman ay gusto talaga na sila ang magtayo ng mga natin, itong electric grid. Yung katulad ba ng ng Metropolitan Electric Cooperative na ganyan, na ang laki-laki ng bills na binabayaran natin. Ganyan, mga yan, mga private sector yan. Kaya ayaw nila na ang gobyerno ang magpatayo ng sarili nating nuclear plant. Kasi pag nangyari ito, mura na ang babayaran natin sa kuryente, dahil walang ginagastos na fuel dito, tanging nuclear power lang. Ang gagastusin ay yung paano makontain ang nuclear energy sa mga structures, sa mga ginawang building na yan. Kung paano na hindi mag-contaminate ang area at hindi sasabog yan. O yan lang naman ang danger sa nuclear energy. Pero nakikita naman natin sa mga itong progressive countries, wala namang yung sa Japan lang, di ba? Pero hindi karamihan ay may nangyayari na ganyan. Pero meron na ngayong mga safeguard, meron ng panuntunan kung paano sa pagdating ng kalamidad, paano magiging safe ang lugar na merong nuclear energy plant. Patuloy tayo sa balita. Maaari rin silang magpadala ng mga nuclear material at equipment na sumusunod sa standards ng International Atomic Energy Agency o IAEA. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, mahalaga ang kasunduan upang maiwasang magamit ang nuclear technology sa marahas na pamamaraan. Ang US, hindi sila mag-share ng knowledge na ito kung hindi sila sigurado sa mga control measures. So for example, yung sa nuclear non-proliferation. Kasi nga, may posibilidad na yung teknolohiya ay gagamitin para sa pag-produce ng weapons. Ayan. Sa pagtaya ng Department of Energy, posibleng maging commercially available ang nuclear energy sa bansa pagdating ng 2029 o 2030. Yeah, maganda yan. Right now, the best estimates would be in the late 20s or the early 30s bago ito magiging commercially available. Magandang balita to, pero sigurado ako kung saan ilalagay yan, yung nuclear power plant. Siguradong magprotesta ang mga tao doon. Dahil sa natatakot sila na baka magiging parang Japan na sumabog, nag-meltdown. Meltdown ang kanilang nuclear power plant. 2020 yata yun yung nangyari sa Japan.
Dahil naman yun sa yung malakas na lindol sa Japan kaya nag-leak yung structure ng nuclear power plant. Yan lang ang mahirap talaga kapag may mga lindol ay talagang maapektuhan yung power plant. At alam naman natin na very hazardous at very dangerous ang radioactive ng ganyang klaseng power plant, ang nuclear power plant. Okay, so patuloy tayo sa video. Ginagawa lang natin is to make sure that the government and the country as a whole will be prepared to make the decision and to implement that decision. Umaasa ang DOE na susuportahan ng pribadong sektor ang pagtatayo ng mga nuclear power plants sa bansa. Okay, Ang maraming pribadong salamat. sektor ang mag-aaral kung saan pwedeng ilagay ang mga nuclear power plant. Alright, maraming salamat UNTV, napakagandang balita. Yan, year 2030. Yun pala ang target nila na magiging commercialized na ang nuclear power plant. Ibig sabihin ay mawawala na itong mga kuryente natin na ang lalaki ng binabayaran natin dahil yan ay ginagamitan ng mga krudo. Okay, yan ay lumang paraan, lumang pagkuha ng energy, yung gumagamit pa ng fuel, kaya napakalaki ng binabayaran natin. At sino bang yumayaman diyan? Hindi ang ating bansa, kundi ang private sector na nangasiwa, na nagnegosyo ng mga cooperative na yan, na electric cooperative. Okay, so good job sa ating gobyerno dahil sa proyekto na ito, nuclear power plant in the future. At ako'y magpaalam na, maraming salamat sa inyong lahat na nanonood at huwag kalimutan mag-subscribe kung bago pa lamang kayo sa ating channel. Paalam at ingat kayong lahat.